Praise the Lord. Purihin natin ang ilang Diyos. God bless you for our beloved co-preacher, Brother Antonio Rondina. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami taos puso nagpapasalamat, taos puso nagpakumbaba. Sa pangunat dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, patawarin mo, Diyos, ang bawat isa amin. Sa ganakin, wala akong magagawa. Mahal na Panginoon, samahan po siyang kapangyarihan. Alisin mo lahat o rin ng mga sagabal, hadlang, mga pag-alinlangan. Sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Amen. Say, praise the Lord. Purihin nating mahal na Panginoon. Una tigit sa lahat ng kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Dobling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga beloved children, mga pag-alala sa mga ginintoang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat nating mga webcast viewers, mga kamanggagawa, beloved co-preachers, ordained preacher, beloved instrumentalists, sa lahat ng mga visitors, sa lahat nandito kasama natin, magandang hapon, magandang gabi. Lalo tigit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon at considerate po tayo mga kapatid sa maiksing pag-aaral sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. Roma, kabanatang 28, ang talata ay 8:28. 8:28. At nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga masisiibig sa Diyos sa mga bagay yaong tinawag alin at sunod sa kanyang nasa. Amen. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. God bless po sa pagkabasa sa salita ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid, napakaganda po ang salita ng ating mahal na Panginoon, na parang ito po ang magbigay sa atin ng kalakasan, paghuhugutan natin ng lakas sa ating pananampalataya. Mga kapatid, na talagang maraming katanungan ang kayang sagutin. Amen. Sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, napakapaborito ko po yung versikulo na to, mga minamahal. Dahil maraming mga katanungan masasagot, maraming mga problema nga kayang lutasin. Dahil ito po, mga kapatid, ang magbigay liwanag sa ating pangunawa. Amen. Ang salita ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, kung maaari, mayroon tayong malawak na pangunawa, matalas na pag-iisip, at mayroon tayong mahabang pasensya. Amen. Dahil maraming mga pangyayari na minsan hindi lang basta nating tanggapin, bagkus mayroon tayong dapat intindihin. Mayroong layunin ang Diyos, mayroong purpose ang ating mahal na Panginoon kung bakit nangyari sa ating buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. May mga bagay na makapagpagulo sa ating pag-iisip. Halos malilito tayo, hindi natin alam kung anong kahulugan, kung anong purpose. Bakit ganito ang mga pangyayari sa buhay natin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pero isa lang ang layunin ng Diyos sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumawa ng kabutihan. Amen. Say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung mayroon mang mga pangyayari dumating sa buhay ng bawat isa na hindi natin masyadong maunawaan, hindi tayo kaagad magtampo sa mahal na Panginoon. Amen? Bagkus, maglaan tayo ng oras, panahon,
Bulay-bulayin po natin, mga minamahal. Kaya sa lahat ng bagay, ang Diyos nagsaad. Nangako, gumawa siya ng kabutihan sa lahat ng mga nagsisiibig sa Kanya. Iniibig ba natin ang ating mahal na Panginoon? Kaya ba nating sabihin, I love you, Lord? Sabay-sabay, I love you, Lord. I love you, Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa lahat ng mga umiibig sa ating dakilang Diyos, ang Diyos ay may magandang layunin. May mga napakagandang purpose, mga kapatid, na aayon sa Kanyang nasa. Amen? Kaya po mga minamahal, napakagandang pakinggan ang salita ng Diyos pag tayo po'y magbubulay-bulay habang tayo ay sinusubok. Amen? Hindi tayo basta-bastang mag-isip ng hindi maganda. Hindi tayo basta-bastang mag-isip ng masama. Maging negatibo ang ating mga pag-iisip. Minsan bilang tao, hindi maiwasan. Dahil ang isip natin, ang kakayahan natin, mayroong limitasyon. Hindi tayo bato, hindi tayo simento. Tayo ay tao lamang. Amen? May mga sariling kanya-kanyang kahinaan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kung dumating man sa atin ang mga bagay na hindi natin inaasahan, mga bagay na hindi natin nagustuhan, mga bagay na hindi natin naunawaan, mga kapatid, sa ating sariling pag-iisip, hindi tayo dapat mag-isip ng masama, ni magtampo sa mahal na Panginoon, ni mag-question sa ating dakilang Diyos. Dahil lahat ng plano, desisyon sa ating mahal na Panginoon para sa atin, puro kabutihan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Alam niya, mga kapatid, kung anong nararapat para sa atin. Kung ano mang gawin niya sa atin, mga kapatid, kung hindi man natin kaagad maunawaan, mga minamahal, dapat nating ipanalangin sa ating mahal na Panginoon. Humingi tayo ng karunungan sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kung mayroon man tayong pagtatanong, mga kapatid, mga minamahal, hingi natin sa ating dakilang Diyos sa pamagitan ng panalangin, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil alam ng Diyos lahat ang Kanyang pag-iisip, hindi para sa ating ikapahamak. Maaring palagi na tayong nakarinig sa mga preaching, mga kapitulo at bersikulo. Ito po mga kapatid, walang ibang layunin ng Diyos para tayo ay maging matatag sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kung walang salita ng Diyos, mga kapatid, na talagang sumusuporta sa atin pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga kahinaan, mga minamahal, talagang tungo tayo sa pagkalugmok. Hindi natin kaya pag tayo lang. Ang salita ng Diyos, ito po ang magpapatibay sa ating kalooban. Magpapatibay sa ating pananampalataya. Magpapatibay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Ang sabi po sa Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11, ito po mga kapatid, ang ating mabasa. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Amen. Jeremias, Kabanatang 29, ang talatay 11. Sapagat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, walang kalugihan sa paglilingkod. Bagamat mayroong mga kahirapan, pag-uusig, pagsubok sa buhay natin bilang mananampalataya, pero hindi pa rin tayo lugi.
Amen? Dahil nangako ang Diyos, mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan ko kayo ng pag-asa hanggang sa iyong huling wakas. Hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, hanggang sa kaduluduluhan ng ating buhay, hanggang sa katapusang hininga sa buhay natin, mga kapatid, andyan ang gabay ng ating dakilang Diyos. Kailanman hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo talikuran. Nangako ang Diyos, mga kapatid, hanggang sa ating huling wakas, bigyan niya tayo ng magandang buhay. Amen? Siyang aalalay sa atin, pagkaluban niya tayo para sa atin ng mga bagay, mga kapatid, na para sa ating ikabubuti, hindi para sa ating ikapahamak. Amen? Kaya mga kapatid, walang mali sa Diyos. Amen. Walang mali sa mahal na Panginoon. Kailanman ang Diyos ay hindi magkakamali. Dahil siya ang Diyos ng katotohanan. Perpektong Diyos, mga kapatid. Hindi siya nagkakamali. Amen? Kung anong sinasabi niya, kung anong kanyang iniisip, kung anong kanyang mga plano at desisyon sa buhay ng bawat isa, hindi nagkamali ang Diyos. Talagang tama ang mahal na Panginoon. Amen? Ang mali lang, mga kapatid, ang ating pangunawa, ang ating pag-iisip. Hindi natin nakuha, hindi natin minsan matungkad ang layunin ng Diyos, ang purpose ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Marami sa atin minsan may mga pangyayari, mga minamahal, na kung saan questionin natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sa kalaunan, nalaman natin may purpose pala ang ating dakilang Diyos. May layunin pala ang ating mahal na Panginoon kung bakit nangyayari. Amen? Tulad yung isang preacher, mga kapatid, mayroong bukol dito sa mukha. Matagal na niyang dinala-dala. Hindi gumagaling-galing. Nagpapagamit na siya sa mahal na Panginoon, mayroon pa rin siyang bukol dito. Mga kapatid, pero isang araw, nasunog ang pastoral. Nung nagtakbuhan ang mga manggagawa, mga kapatid, nasagi yung mukha niya. Nasagi. Umagos yung dugo at nana, mga minamahal. Nagtaka siya, mga kapatid, gumagaling ang kanyang bukol sa mukha. Kaya sabi niya, salamat. Hindi man magandang pakinggan, mga kapatid, na magpasalamat tayo na may sunog. Amen? Pero dahil sa sunog na yan, mga kapatid, nasagi ang mukha niyang may bukol. Kaya nakita niya ang kapamaraanan ng Diyos. Ang kanyang bukol na matagal niyang dinala, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, may layunin ng Diyos. May purpose ang ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi tayo basta-bastang magtampo or mangluod. Amen? Pag naay mga pangitabo sa itong kinabuhi, hinuktukan nato og maayo. Hindi lang basta natong dawaton, kundi naay minsahi ang Diyos. Amen? May minsahi ang ating mahal na Panginoon para tayo ay matuto. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan, sisinubok tayo para tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Minsan, dumating ang mga bagay na hindi natin inaasahan, tayo ay nilinis lang ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay malayo sa Kanya dahil sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkukulang. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawala sa paglilingkod. Kaya ang ating mahal na Panginoon ay gumawa ng kapamaraanan para at tayo ay palaging sumisigasig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen? Mayroon tayong mga katanungan.
Marami. Amen? Tulad sa ating mga eksperyensya. Di man tayo karapat-dapat, tayo po'y tinawag ng Diyos. Amen? Tinawag tayo ng Diyos, kahit ganito lang tayo. Kahit ako, mga minamahal, magtanong ako, marami dyan, mga mayaman, wala silang mga problema, bakit tayo pa ang tinawag ng Diyos? Mga taong puspos ng karamdaman, puspos ng problema, kita'y nanggagaling sa hindi magandang sitwasyon sa buhay natin. Napakagulo. Amen? Marami sa atin, mga kapatid, dati sila'y mayaman. Kung hindi sila nabangkaruta, hindi sila nakasumpong sa katotohanan. Amen? Maraming nagtatanong, kailangan pa bang dumanas tayo ng kahirapan bago tayo makalapit sa Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Yon ang maraming katarungan sa mga tao. Sa ibang mga kongregasyon, mga minamahal, dumami din sila. Yumayaman din sila. Pero hindi tulad sa atin, na mayroon tayong kanya-kanyang patutuo bago tayo naging ganito. Amen? Dahil may purpose pala ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tulad ng mabasa natin, mga kapatid, dito po sa Isaiah 48, versikulo 10. From the book of Isaiah, chapter 48, verse 10. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Amen. Esayas, Kabanatang 48, ang taladidis. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa horno ng kadalmatian. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Bakit hindi yung mga artistahin ang tinawag ng Diyos? Hindi yung mga mayaman ang tinawag ng Diyos? Hindi yung mga nasa marangyang buhay ang tinawag ng Diyos, mga kapatid? Kadalasan sa atin dito, mga minamahal, mula sa mahirap na buhay, puspos ng problema, puspos ng karamdaman, puspos ng bisyo, hindi tayo karapat-dapat kung baga. Mga minamahal, bakit tayo tinawag ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kita'y dinalisay ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa horno ng kadalamhatian. Amen. Kung bubulay-bulayin natin, mga kapatid, bakit kaya? Galing tayo sa hindi magandang patutuo sa buhay natin. Buhay na napakagulo. Walang direksyon. Ang karamdaman nating tinanggihan sa mga medisina, mga albularyo. So ibig sabihin, lahat tayo dito, halos wala ng pag-asa. Amen? Inahon tayo ng Diyos mula sa horno ng kadalamhatian. Gikuha ta sa Diyos, gikan sa hurnuhan, sa kasakitan. Amen? May purpose pala ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung yung mga taong walang karamdaman ang tinawag niya, mga kapatid, paano sila magpatotoo na buhay ang Diyos? Kung mga taong walang problema ang tinawag niya, mga kapatid, paano sila magpatotoo na ang Diyos maglutas ng mga problema? Kung ang mga taong walang bisyo, mga minamahal, ang tinawag ng Diyos, paano sila magpatotoo na ang Diyos kayang magbago ng buhay ng tao? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sa atin, mga kapatid, mga minamahal, mas maganda yung tao na walang kabilinggan sa kinabuhi, gitawag sa Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Wala apan sa kinabuhi nga gitawag sa Ginoo. Pero kadalasan sa atin, mga minamahal, ito po ang ating naging buhay noon.
Sa hindi pa tayo nakasumpong sa katotohanan, tayo puspos ng problema, puspos ng karamdaman. Kung baga, tayo ay galing sa horno ng dalamhatian, tinawag ng Diyos, kinuha ng Diyos para ipatotoo natin na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Kung siya ang magpatotoo sa kanyang sarili, ang nakikinig ayaw maniwala. Amen. Tulad ng presidente, tumakbo ng presidente, kung sila mismo magpatotoo sa kanilang sarili, ang mga tao ayaw maniwala. Kaya gumamit sila ng mga taong sikat para sila'y itaas, para sila'y i-endorso. Mag-testify sila kahit hindi totoo. Amen? Para lang maraming maniwala. Pero sa atin, mga kapatid, ang ating sinasabi rito, ang ating mga patotoo, hindi kasinungalingan, bagkus ito'y katotohanan dahil personal nating na-experience ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran mula lang siya ating nakilala, ang ating karamdaman ay gumagaling, ang ating mga problema ay nilutas ng ating mahal na Panginoon, binago ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Yon ang napakabisang gamitin. Hindi kailangan maraming kapitulo. Hindi na kailangan maraming bersikulo. Hindi na kailangan makipagdebate pa tayo, mga minamahal. Ang atin ang personal experience, ipatotoo natin sa lahat ng mga tao. Itaas natin ang pangalan ng Diyos, mga minamahal. Tayo na mismo ang mag-endorso sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo na mismo ang magkampanya sa pangalan ng ating dakilang Diyos dahil naranasan natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin dito sa libro ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 31, ngadto sa 32, last verse. From the book of John, chapter 5, verses 31 and 32. If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another that beareth witness of me, and I know that the witness which he witnesseth of me is true. Amen. Juan, Kabanatang 5, ang talatay 31 hanggang 32. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko'y hindi katotohanan. Iba ang nagpapatotoo sa akin at alasas ko na ang patotoong sinaksin niya sa akin ay totoo. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, pilitin nating maalala. Kahit ilang taon nang nakalipas, paano tayo tinawag ng Diyos? Paano tayo nakatanggap sa mahal na Panginoon? Anong kapamaraanan ng Diyos kung bakit siya'y ating nakilala? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sa pamamagitan ng ating karamdaman. Tayo ay hinao ng Diyos mula sa horno ng kapighatian. Dinala tayo ng Diyos sa buong katotohanan. Ang sabi ng Biblia, kung ako ang magpatotoo sa aking sarili, ang aking patotoo ay hindi naging totoo. Amen? Kaya gumamit siya ng mga tao para magpatotoo para sa Kanya. Ang mabisang paraan, mga minamahal, para tayo'y paniwalaan sa mga taong nakikinig sa atin, ang ating personal na mga karanasan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang ating mga cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ng mga karamdaman na mayroon tayo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang ating isabi sa mga katauhan, mga kaigsunan. Amen? Tayo na ang gagamitin ng Diyos para itaas natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw na ang isa sa gagamitin ng mahal na Panginoon para ikampanya mo ang pangalan ng Diyos, para i-endorso mo ang pangalan ng Diyos.
Ang ating Diyos, walay bahid na politika, walay bahid na kasinungalingan, bagkus siya'y totoong Diyos, makapangyarihang Diyos, mga minamahal, nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Nakita natin ang Diyos, siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Walang pagbabago ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Naghihimala, nagpapakita ng mga tanda at mga kababalagan. Ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Walang ibang gamitin ng Diyos para ipatotoo natin ang kabutihan ng Panginoon. Walang ibang gamitin ng Diyos para ipahayag natin ang kanyang kapangyarihan, kundi ikaw, ako, tayong lahat na nakaranas ng himala, nagmumula sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yon ang purpose ng ating dakilang Diyos. Bakit kayo tinawag niya? Bakit pinili ka niya? Para ipahayag mo ang kanyang kapangyarihan, kanyang kabutihan. Huwag nating ikahiya ang ating Diyos, bagkus tayo ay hallelujah! Patuloy magpapahayag sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Habang tayo'y umawit sa ating dakilang Diyos, tayo po'y magbubulay-bulay sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong may ganti, wala tayong may bayad. Hindi man tayo karapat-dapat, mga minamahal. Inahon niya tayo mula sa horno ng kabighatian para ang ating mga patutuo, ito po ang ating ipapahayag. Nga ang Diyos ay mabuti, magkapangyarihan ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Magbubulay-bulay po tayo habang umamit ang ating mga choir. Saan mo man dalhin ang buhay ko, hindi ako hindi Praise the Lord. Ano Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ko, ako ay susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahakin, di man madali aking susunod. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay sa aking magpapahinga. Mga kapatid, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Nakatingin ang mahal na Panginoon sa atin. Nakatitig ang ating mahal na Panginoon sa atin. Namugod ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kabutihan mo, ikaw ang Diyos sa lilang Oh, great thou art, O God! sa simula, sa'yo'y nakita ko. Oh, great thou art, yes, Jesus! At ako nga'y may buhay na walang hanggan. At ako sabihin mo ang aking susunod. Purihin ang Diyos, maminamahal. Lahat ng iyong mga balak. Na magabuti ng ating mahal na Panginoon.